Ngayong papalapit na ang Pasko sa Quezon, Bukidnon, meron daw mga kumakatok-katok sa mga bahay-bahay, hindi para mangaroling, kundi manguha ng mga bata. Ang silent night ng mga tiga Quezon sa Bukidnon, nabulabog. Ilaban na! Ilaban! Dila pa. Nagitos mo lang ngayon ha. Mugay. Kinay nagradyoy. Kagulo mi day kay naalagi mi ginahabol lagi. Ito'y nung tugisin ng mga residente ang isang misteryosong lalaki na di umano pumupuslit sa mga bahay-bahay para dukutin ang mga batang babae sa kanilang barangay. Ang akyat bahay, pinagsasamantalahan pa raw ang kanyang mga nabibiktima. Sinakal pa nga ako, sinakal. Tininan ko niyang kanyang leg. Nakita ko doon talaga ang finger marks ng lalaki at saka yung kuko. Pero ang ipinagtataka nila, parang may sapalos daw ang suspect. Baka ba, baka! Grabe, kamulo pa may pangita, Drek. Bitin, nag-aana na to, Drek, dilapado. Wala isa ka, wala madakpan. Ang bilis niya makatakbo. Pag napupunta sa madilim, nawawala. Kasi hanggang ngayon, di talaga nila madakip-dakip, ma'am. Ang paniniwala nila, ang umaatake sa kanilang barangay, miyembro raw ng kulto. Sa amo diri nga dapit sa among palibot, nagtuog yung nga kulto gito. May anti-anting. Kapangyarihan. Mawala. Totoo ba ito? Hindi ito, multo, kundi. Baka ba, baka! Isa sa mga pinuntirya ng pinaniniwalaang nagbabahay-bahay na kulto, ang bahay ni Alma. Hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya, habang mahimbing daw silang natutulog ng kanyang mag-aama, madaling araw nitong November 24, bigla raw siyang naalimpungatan. Nagising ako sa patay sindi na ilaw. Kaganin ng itim na tas nakashort. Nagpapatulog-tulugan ako. Di ko magalaw yung katawan ko. Kahit nandyan yung husband ko, di ko man na siya nakalabit. Pagkita ko sa pintuan namin, nakabukas na talaga siya. Ang kanyang anak na itago natin sa pangalang Erin, Kinuha talaga siya ng tao. Iyak na ako ng iyak. Tawag ako ng tawag ng Diyos ko po, Panginoon. Baka kanong mawala siya, di na siya mabalik. Baka mapatay siya, yung gano'n. Kidagan na ko dito sa Luyo. Moto nga ako naptan dito, nakita ko ang habol o ang musket dito sa daptin sa pa. Moto na yung among gigukod dito sa ubos, pingon dito sa ubos. Grabe, kamulo pa may pangita, Drek. makalipas ang halos kalahating oras na paghahanap, May narinig siyang mahina lang na boses. Ilaban na! Ilaban! Baka ba, baka! nakita rin nila si Erin. Pagkakita namin sa kanya, ma'am, para lang siyang ganyan lang, tulala. Tapos takot na kami. Sabi niya, may kutsilyo daw kasi. Sinabihan siya nung, huwag kang sisigaw, huwag kang malikot, huwag kang gagalaw. Hindi niya makita yung mukha, natakot siya. Dito po siya dinala. Pinahiga daw po siya dito. Ang nangyari kay Erin, agad nilang inireport sa pulis. Nagpa-blatter dito. Dinala namin sa sa infirmary para i-conduct yung medical examination. Pasuri ng doon sa doktor, puro negative yun. Hindi nagalaw yung bata. Hanggang nalaman ni na Alma na hindi lang pala si Erin ang nabiktima ng misteryosong lalaki nung gabing yon. Sa katabi lang na purok, madaling araw nitong November 24, naalimpungatan naman daw si Carmelita. Hindi rin niya tunay na pangalan. Nung nagsisigaw ang kanyang bunsong anak na itago natin sa pangalang Sofia. Sabi niya, mamang, dinala ako ng tao doon sa kabilang bahay. Nanginginig na siya. Napakalaking mga luha niya sa mata. Sinakal pa nga ako, sinakal. Tininan ko niyang kanyang leg. Nakita ko doon talaga ang finger marks ng lalaki at saka yung kuko. Ayon sa kwento ni Sofia, habang siya'y natutulog, bigla raw may bumitbit sa kanya na isang lalaki na hindi nila kilala kung sino. Dinala raw siya nito sa labas ng kanilang bahay. Doon na siya nagising nung nalaglag siya. Doon na nag-commotion. Sa struggle na silang dalawa agad. Nasuntok ni yung ilong niya. Buhat-buhat na niya si dito.
Makikita doon yung kumot ni na pink dito sa parting ito. So, dito na siguro sila nag-commotion kasi sinakal niya hindi makahinga yung bata. Nasuntok ang kanyang ilong. Tumakbo, papalabas. Doon siya dumaan. Ang ikinatatakot ngayon ni na Alma at Carmelita, ang di umano banta raw ng lalaki sa kanilang mga anak. Nabiyan siya na babalik pa daw. Mabalik talaga siya. Maaligid siya, ma'am. Dito siya nag-aabang minsan sa may ilog. Parang gusto niya talagang kunin pa talaga. Ano ko. Feel kasi namin, ma'am, yung kinukuha nila yung mga ganyang edad. Dahil dito, ang pamunuan ng Barangay Delapa nag-deploy ng mga tanod para rumonda tuwing gabi. Gusto namin yun na padakip talaga kasi perwisyo yan sa amin eh. Nagbabantay sila hanggang madaling araw. Baka maulit kung hindi talaga kami madubli ingat. Ilaban na! Ilaban! Hanggang nitong December 2, Dila pa. Mugay. muli raw naispata ng misteryosong lalaki. Nakita ng nanay niya na may tao sa gilid. Sumigaw siya. Tapos kaming lahat ng mga banday-bayan, hinabol po namin. Baka ba, baka! Hanggang nagkahabulan na. Kagulo mi dre kay naalagi mi ginahabol lagi. Grabe, kamulo pa may pangita, Dre. Kanina lang po. Maliit lang. Ganito lang. Lighter lang yung pang-ilaw niya. Nagtago sa damuhan. Pinalabutan po namin. Ilaban na! Ilaban! Bitin nag-aaral na to, Dre. Dilapan! Pag flashlight po namin, biglang nawala. Bitin nag-aaral na to, Dre. Dilapan! Wala isa nga, wala madakpan. Hanggang nakabuo sila ng espekulasyon. Naagi na sila silbi murag gahom-gahom ba sa mga kulto. Kay basin ila ng ginahalad-halad ba. May anti-anting. Pag napupunta sa madilim, nawawala. Ang bilis niya makatakbo. Hanggang ngayon, di talaga nila madakip-dakip, ma'am. Hinala nila ang misteryosong lalaki, hindi nag-iisa. May mga kasama. Marami talaga siguro sila, ma'am. Dalawa sila nung panahon na yun. Sabay sila. Nitong Huwebes, sinamahan ng aming team ang mga tanod ng Barangay Delapa sa kanilang pagroronda. Pasibalakop na to. Kinahanglan nga sila'y mahadlok. Sa ato, no? Kay mga dautan man na ilang tuyo. Sabi nila dito, tumakbo yun. Ano yan? Oo, mayroon. Nandun sa unahan. Pero walang naiulat na kakatuwang insidente nung gabing yon. Sa ngayon, ma'am, mayroon na tayong persons of interest. Dalawa, ma'am, kasi po, yun ang tinutukoy ng dalawang bata. Pwedeng masampa na kaso is yung attempted rape in relation to Republic Act 716, yung child abuse. Penalty, parang imprisonment din po na hanggang 20 years. Ang impilan dito sa Quezon is confident talaga na mahuli namin kasi mayroon na tayong lead. Bantayan nila ang kanilang mga anak, especially yung mga babae. Okay, yun ang tinatarget doon. Kung mayroon silang mga nakita or mga kung kakilala nila, pwede nila i-report sa barangay or pwede nila i-report directly dito sa impilan. Mahalaga na ang mga magulang nakaalalay dun sa kanilang mga anak nang sa ganon, yung feelings of safety hindi mawala. So sa mga biktima, una, huwag kayong matakot magsalita, lalong-lalo na sa inyong mga magulang. Importante makipagbigay-ugnayan tayo sa mga otoridad. Marami pa rin naniniwala sa mga kulto ngayon kasi it provides an explanation and explanation provides comfort and from comfort provides security. Wala naman yung kulto ngayon. Unverified yun. They have to avoid spreading fake news kasi walang mabuting magawa yan kundi maka-create ng panic sa mga community na nandoon. In-encourage namin yung barangay officials mismo na strict implementation ng curfew kasi pag walang curfew, doon gumagala yung kahit sino na lang. To include yung mga masasamang loob. Talagang trauma, mami. Nakakatakot na talaga. Lagi kami nagdadasal na sana huli na talaga para matahimik na kami dito. Baka saan niya dalhin yung mga bata. Naubos ng takot namin. Galit talaga kami. Lalong-lalo sa nangyari. Kapag papasok siya dito, wala naman kaming baril. Itak lang ang sa amin. Talagang isusuko namin siya sa mga pulis. Dahil sa sunod-sunod na mga insidente ng masasamang pagtangka sa mga bata, ngayong Pasko tuloy ang kanilang paalala, you better watch out! Hindi ito multo, kundi Alangga ko ikaw apo. Alangga ko man kaula. ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din.
Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvia mo! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.